Apologetica, tuwing linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, kasama sina Brother Marco Evangelista. Apologetica, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria! Gracia Plena. Isang mabiyayang araw ng linggo sa ating lahat, mga kapanalig. Kumusta po kayo? At dalangin po namin na kayo po ay nasa mabuting kalagayan, na kahit may mga pinagdaraan ng problema, ay huwag po tayong bibitaw sa ating Panginoong Diyos. Sa ngalan po ni Brother Marco C. Evangelista, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras upang pag-aralan, alamin at ipagtanggol ang pananampalatayang Katoliko laban sa mga heretiko. Ako po si Brother John Albert Gales from the Roman Catholic Diocese of Imus. Sa mga oras po na ito, mga kapanalig, si Brother Marco, meron po tayong dalawang panauhin. Hindi po ako nag-iisa, no? Hindi po ako nag-iisa. Meron po tayong dalawang panauhin. Ang isa po ay member ng choir sa Our Lady of the Holy Rosary Parish sa UST at Santo Domingo Church sa Quezon City, at treasurer at member ng CFD Quezon City, at member din po siya ng Dominican Youth Apostolate. Ang nagbabalik na special guest, si Sister Johanna de la Cruz. Yan, maganda daw. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Baka may mga gusto kang batiin. Binabati ko po pala yung yung apostolate ko po sa Dominican, yung Mukhaad po. Yung Dominican Youth Apostolate, sila kay Diego O.P. Halin. Yung UST Choir po, Cantores, Sacratissimi Rosary. Yung aming choir master na si Gabriel Casuga. Then, ang mga members na sila Sheila Balagan. Then, sa Santo Domingo Choir din po, yung LMC, GSE, PMY, then sa yung pong Our Lady of Lourdes sa Retiro po, see you po sa Tuesday po, kakanta rin po kasi tayo doon. Wow! Then si kay Patrick Miranda po ng Our Lady of Abandon na Santa Ana, sa University of the Philippines po, then po sa aking CFD po sa Quezon City na si President po namin si Brother Bien Agabin, Carl de Tamante, Ram Miano, at saka po kay Brother Hendrik Albina po mula po sa Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Magandang hapon po at mabuhay po kayo. Amen. Si Brother, ang susunod naman po, ang isa sa pinakamasipag na lingkod simbahan, commission reader, formator, team building facilitator, at company consultant, catechist, at ang isa sa pinakamasipag na lingkod simbahan from the Roman Catholic Diocese of Imus ng Immaculate Heart of Mary Parish, Bukandala, at mula po sa komunidad ni San Agustin ng Canterburio, Alapan City of Imus, Cavite, ang napakagwapong si Kuya Ding Manalang. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapanalig. Ako po'y lubos na nasisiyahan at nagagalak dahil ako po'y naimbitahan dito for the first time. Nais ko lang pong batiin ang maraming nakikinig na mga kaibigan, kamag-anak ko, ang mga nalang family, Baguno, Adriano, ang Doktora sa Ulog, Father Sunny, Father Romy, Father Alan Valero, Kuya Ome, at lahat ng mga sa community ng ating kapilya ng San Agustin ng Canterburio. Okay, amen. Maraming salamat po Kuya Ding and Sister Joanna sa inyong pagpunta dito sa ating programa Apologetica sa ngalan po ni Brother Marco C. Evangelista. Ngayon po mga kapanalig, noong nakaraang linggo po ay feast day ng Presentation of the Lord at Our Lady of Candelaria. So yung ating pong itinalakay ay ang patungkol sa dogma ng Mahal na Birheng Maria o yung tinatawag na Perpetual Virginity. At ngayon mga kapanalig, ating hihimayin at tatalakayin si Maria bilang tagapamagitan ng lahat ng mga biyaya at mga banal na siyang daluyan ng mga biyaya. Bakit po ang topic natin ito? Bakit ngayong pong linggong ito? Ito po yung ating tatalakayin. Ano po yung connect nito? Kung bakit ito po yung ating i-discuss dito sa programang Apologetica? Sapagkat po, sa darating na February 11, araw po ng Martes, ay ating ipagdiriwang ang kapistahan ng Our Lady of Lourdes. So happy feast day po kay Doc Eric
Padilla, no? Kalasag ng Katotohanan. Happy Feast Day po sa inyo sa Tuesday. Yan. At Sister Johanna, alam naman natin na talagang kapag ka sinabi po nating Our Lady of Lourdes sa France, maraming himalang nangyayari, maraming katakot-takot na himala na kung saan inirecord officially ng Simbahang Katolika. Pwede po ba tayong magbigay ng datos ayon sa website ng Our Lady of Lourdes? Ito po yung sinasabi na lourdes-france.org. Pakibasa nga, Sister Johanna, yung datos na to. Nako, ito po ang ating datos. While more than 7,000 cases of healing have been reported as Lourdes since the apparition, 70 cases have been recognized as miraculous by the Church so far. More than 80% of the cures recognized as miraculous concern women. The youngest person whose healing was recognized as miraculous was 2 years old. The countries of origin of the people whose healing was recognized as miraculous: sa France, 56, in Italy, 8, Wow. Belgium, 3, in Germany, 1, Austria, 1, and in Switzerland, 1. Then, 6 people claim to have been cured by the intercession of the Our Lady of Lourdes while they had not come to Lourdes. Most of the people were healed by contact with Lourdes water, yung 50 persons. Most of them at the sanctuary's bath. So, kitang-kita nyo Diba? na mga kapanalig, Yes. grabe yung talagang katakot-takot na himala na kung saan sa ngayon may 7,000 na cases na talagang patuloy pa rin pong iniimbestigahan na kung ito ba talaga ay miraculous. Pero as per record na base sa aprobado ng simbahan, no, meron pong 70 cases na siyang kinikilala bilang miraculous, na talagang totoo na nangyari, na talagang may himalang naganap sa pagpapagaling, no? At pwedeng ano ba yung napapansin natin when we say itong mga Katoliko talaga na Katoliko na talagang masasabi natin na deboto, no? Ano ba yung likas sa atin bilang isang mananampalataya na talagang maipagmamalaki natin sa ibang sekta? Yun nga, sabi mo nga Kuya Brother Albert, likas na parang innate na sa ating mga Katoliko ang maging deboto ng mga santo, lalo tigits kay Mama Mary. At lagi tayong humingi ng panalangin at patnubay sa Kanya, lalo na tayong mga Pinoy na talagang may malalim na debosyon sa ating mahal na ina. Kaya nga ang Pilipinas ay yung tinawag o tinaguri ang tayong pueblo amante de Maria, na ang ibig sa Tagalog ay bayang sumisinta kay Maria. Yun, so ibig sabihin mga kapanalig, no, napakalinaw na talagang hindi ka lang deboto, hindi ka lang papakita ng debosyon, hindi ka lang nagdadarasal ng Santo Rosario, kundi bilang paraan ng paglilingkod sa mahal na Birheng Maria at higit lalo sa Diyos, na talagang nagpapakita ng pagmamahal sa ating mahal na Birheng Maria. Kaya nga, itong Pilipinas na to, talagang sinasabi natin na Pueblo Amante de Maria, nang ibig sabihin sa Tagalog ay ang bayang sumisinta kay Maria. At bilang deboto ng mahal ng ina, hindi lang talaga tayo lumalapit sa Kanya, kundi tayo mga kapanalig ay nagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. Ngayon mga kapanalig, na sa kabila ng ating ipinapakitang pagpaparangal, paggalang, pagmamahal at paghingi ng panalangin sa ating mahal na ina, ay may mga protestante, mga iglesia ni Cristo, mga born again na hindi natutuwa sa ating ginagawang pagbibigay ng debosyon sa mahal ng Birheng Maria, lalo na kapag sinasabi natin si Maria ay tagapamagitan ng lahat ng biyaya, lahat ng mga biyaya. Ang lagi na lang binabato sa atin, there's only one mediator between God and man, and that is our Lord Jesus Christ. No? Ano ba yung ginagamit na talata ng mga born again, ng mga protestante, upang sabihin, upang pasinungalingan na si Maria ay hindi mediator sa Diyos? Ano ba yung ginagamit nilang talata, Sister Johanna? Okay, pakibasa nga ang unang Timoteo chapter 2 verse 5. Ito pong nasusulat. Timoteo
2:5. Magandang balita Biblia, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Hesukristo. Ayun, mga kapanalig, yun po yung talatang babanggitin nila sa inyo. Babasahan po nila kayo ng talata upang pasinungalingan Tama. yung sinasabi na there's only one mediator between God and man, and that is our Lord Jesus Christ. Mamaya mga kapanalig, ipapaliwanag po natin ito kung ano po bang ibig sabihin ng talatang ito. At ano po ang basihan ng simbahang Katolika na kung bakit ang mahal na ina ay mediatrix, no? The title mediatrix arises from her cooperation in the incarnation and in the redemption of mankind. So ibig sabihin mga kapanalig, si Maria ay namagitan upang ang salita ay maging tao, upang ang berbo ay magkatawang tao. Isa ito sa ginagamit na verses upang malaman na si Maria ay tagapamagitan, no? Lucas chapter 1 verse 38, nung sinabi niya sa The Annunciation, let it be done to me according to thy word, maganap nawa ayon sa wika mo, no? At sa pagbabanggit ni Maria na yon, si Maria ay talagang dapat na ituring nating bagong Eva, sapagkat siya ay sumunod sa kalooban ng Diyos at namagitan siya upang ang berbo, ang ating Panginoong Hesukristo, ay maging tao. Isa sa tinututulan ng mga Protestante na mediatrix of all graces, si Maria bilang tagapamagitan ng lahat ng mga biyaya. Palaging sinasabi ng mga Protestante na si Maria ay hindi dapat nating maging tagapamagitan sapagkat meron lamang po tayong isang tagapamagitan sa Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Okay, mga kapanalig, sa pagpapatuloy po ng ating pagtatalakay hinggil po sa pagiging tagapamagitan ng lahat ng mga biyayang si Maria, ano po yung masasabi nyo dito, Kuya Ding and Sister Joanna, na laging binabato nila na hindi pwedeng tawaging tagapamagitan ng lahat ng mga biyaya si Maria sapagkat there's only one mediator, and that's our Lord Jesus Christ. Ano po yung masasabi nyo dito, Sister Joanna? Nako, ako masasabi ko dyan, hindi niya pinapalitan si Kristo. Mhm. Yung kanyang role kasi is ilapit tayo sa kanya, kay Kristo. Yun ang kanyang role eh. At saka yung mga dasal natin ay para mabigyan ng mas matinding pagtugon. Yun po, sa ating Panginoong Hesukristo. Okay. Kuya Ding, ano pong point of view Ako niyo po naman, dito? in the light of this, parang there should be no competitions. Mhm. Parang walang dapat competition. Kasi, alam natin kung gaano ka bisa, no? Yung manalangin tayo kay Maria sa mga santo. Kasi yun naman talaga lagi ang ating pwedeng malapitan na alam mong makakarating sa taas, sa Diyos. Lalo tigit sa kanyang anak na si Jesus. Kasi sila yung collaborators eh. Sila yung collaborators ng Diyos at hindi sila competitors. Indeed, Jesus loves His mother, kaya nga inakyat si Maria ng katawan at kaluluwa. Ganong kamahal ni Jesus si Maria. And praying to Mama Mary through the Rosary it allows us to encounter Mama Mary, and at the same time yung misteryo ng kasaysayan ng pagliligtas ni Jesus sa atin. Okay. Ngayon, when we say tagapamagitan ng lahat ng mga biyaya na siyang tinututulan ng mga Protestante, tinututulan ba ng simbahang Katolika yung sinasabi ng mga Protestante na there's only one mediator between God and man, and that is our Lord Jesus Christ? Hindi po, mga kapanalig. Ito po yung pakakatandaan po natin na hindi po tumututol ang simbahang Katolika na kung saan ang Panginoong Hesukristo ay tagapamagitan sa Ama. Di ba nga, ano bang sabi ng Panginoong Hesukristo sa Biblia? I am the way, the truth, and the life. No? Walang ibang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan to. Tama po na si Jesus lamang po ang dapat na ang daan, tanging siya lang po ang daan patungo sa Ama. Ngayon, ano ba yung itinuturo ng simbahang Katolika patungkol sa there's only one mediator between God and man, and that is our Lord Jesus Christ? Hindi po siya tinututulan ng simbahang Katolika. In fact, mababasa po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 480,
maaari niyo po bang pakibasa, Kuya Ding, ang katekismo ng Simbahang Katolika? Jesus Christ is true God and Mhm. true man in the unity of His divine person. For this reason, He is the one and only mediator between God and men. So, di ba mga kapanalig, napakalinaw. Itinuturo po ng simbahan, sabi po dito, for this reason, He is the one and And the only mediator between God and man. Ngayon mga kapanalig, when we say mediator, the word mediator means someone who is a go-between, pumapagitna, kumbaga, no? May namamagitan, no? May pumapagitan na kung saan merong dumadaan, no? In Timothy chapter 2 verse 5, which refers to Jesus as the one mediator, na sa salitang Griego ay iisa na heis, no? The Greek word for one is heis, which means first or primary and does not denote something exclusive, no? When we say mediator, hindi lamang po ito exclusive sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat mga kapanalig, palagi po nating tatandaan, si Maria ayon sa magisterium ay advocate, intercessor at mediatrix. Saan pa po mababasa sa Biblia na si Maria ay advocate, intercessor at mediatrix? Pwede po bang pakibasa, Sister Johanna, ang 1 chapter 2 verse 1 hanggang 5? Ito po ang nasusulat sa 1 to 5. Nang ikatlong araw, may kasalan sa Kana sa Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad, at inanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak, kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa anak, "Anak, wala na silang alak." Sinabi ni Jesus, "Ipaubayan na lang po ninyo ito sa akin. Ginang, hindi po ito ang aking tamang oras." Sinabi sa kanyang ina sa mga maglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin ninyo." Okay, maraming salamat po, Sister Johanna. Ngayon, advocate. Bakit sinabing advocate ang Mahal na Birheng Maria? Sapagkat, ano ba ang nangyari sa kasalan sa Kana? Naubusan ang alak. Ngayon, Naubusan ang anong alak. nangyari? Hmm. Anong mararamdaman natin kapag naubusan tayo ng alak na kung saan marami tayong bisita? Siyempre matatakot. Pero ang ginawa ng Mahal na Birheng Maria, hindi niya hinayaang mapahiya yung kinasal, yung bagong kasal, na kung saan si Maria ay lumapit sa kanyang anak na si Jesus, na bagamat hindi pa panahon upang magbigay siya ng himala, pero dahil sa paglapit ng Mahal na Birheng Maria sa kanyang anak, anong nangyari? Nagganap ang unang himala sa kasalan sa Kana. At ito po yung mababasa natin sa 1 chapter 2 verse 9. Ang sabi ni Jesus, pakibasa ulit, Sister Johanna. Ito po ang nasusulat sa 1:2-7 hanggang 9. Magandang balita. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin ninyo ng tubig ang mga banga." At pinunungan nila ang mga banga na halos mag-umapaw. Pagkatapos, sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa mga namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang mga namamahala, at tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Subalit alam ng mga sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal. So, di po ba mga kapanalig, tandaan po natin, take note, intercessor, kayo na advocate, tagapagtanggol. Ngayon, tapos narinig din natin, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Maria kay Jesus, naubusan na ng alak. Ang sabi ng Panginoon, hindi pa itong oras ko, pero pinakita pa rin, nagganap ang Yes. unang himala. Di po ba? Ngayon, sa binasa kanina ni Sister Johanna, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Punuin ninyo ng tubig ang mga banga. Di po ba? So, ibig sabihin, kapag tayo ay nagpapakita ng debosyon sa Mahal na Birheng Maria, kapag tayo humingi ng panalangin sa Kanya, kailangan kumikilos din tayo, no? Hindi pwedeng humihingi tayo ng panalangin sa ating mahal na inang si Maria, pero wala tayong ginagawa. Di po ba? Kaya nga, kung gusto nating matupad ang isang bagay, dapat kumikilos tayo. At ang sabi ng ano bang sabi ni Maria ng ating mahal na ina?
sundin ninyo, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo, no? Hindi binigo ng Panginoong Jesucristo yung bagong kasal at yung mga bisita. Ang binigay pa nga na alak ay hindi lang basta alak, kundi pinakamasarap na alak. Yes. Sapagkat si Maria, na ina ng ating Panginoong Jesucristo, ay namagitan upang ang kasal ay maging maayos, no? At matatanggihan ba ng isang mabuting anak ang kanyang mabuting ina? Saan po ba natin mababasa sa Biblia na si Jesus ay mabuting anak? Lucas chapter 2 verse 51, siya ay naging masunurin sa kanila. So ibig sabihin, mga kapanalig, ang ating Panginoong Jesucristo ay masunurin. Pag sinabi po nating masunurin, ibig sabihin lamang po nito na talagang mahal na mahal niya yung kanyang ina. Talagang sumusunod siya dito. Sapagkat ito din naman po yung talagang kalooban ng ating Diyos Ama. At meron din po sa lumang tipan na kung saan hindi kayang tanggihan yung ng isang mabuting anak. Ang gaya po ng tagpo sa lumang tipan na si Betseba, na ina ni Haring Solomon, na humiling sa kanyang anak. Ano bang sabi dito? Anuman ang iyong hilingin, hindi kita tatanggihan, no? Ngayon, pakibasa nga po kuya din yung unang Hari chapter 2 verse 20. Yes, Brother Albert. Huwag nating kalimutan na mula sa mga Hari 2:20, ako'y may isang munting kahilingan sa iyo, huwag mo akong tanggihan. At sinabi ng hari sa kanya, hingin mo, inako, sapagkat hindi kita tatanggihan. So yun, di po ba mga kapanalig? Si Haring Solomon, mabuting anak. So, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay mabuting anak, matatanggihan ba si Maria, si Mama Mary kapag tayo ay humihiling, no? Siyempre, ipagkakaloob niya ito, yung anumang ating ipagdasal sa tulong at panalangin ng Mahal na Birheng Maria, tutuparin ito ng Panginoon kung ito ay makakabuti sa atin, no? Ayan, so walang duda na talagang ang Panginoong Jesucristo ay mabuting anak. Kaya minsan nagtataka tayo, di ba? Pag sinabi natin, Mama, ganito, ganyan. O, syempre kapag ikaw ay mabuting anak, syempre, ibibigay din naman natin agad, di po ba? Ngayon, may mga objections at misconception ang mga protestante na talagang hindi nila tinatanggap yung pagiging tagapamagitan ni Maria at ng mga santo, yung paghingi ng panalangin. Sinasabi nila, una, wala sa Biblia na humingi ng panalangin sa mga santo, lalo na kay Mama Mary. Pangalawa, sinasamba natin ang mga santo at si Mama Mary na ating pinipintuho at inihingi ng panalangin. Pangatlo, ang pagpapagaling at ang mga biyayang ating natatanggap ay galing sa mga santo, hindi at kay Mama Mary. Ngayon, Sister Johanna, pwede ba tayong magdasal ng diretso sa Diyos? Nako, pwede po. Katulad po ng yung dumadalo po tayo sa banal na misa. Sa pagka tinataas po ng pari yung ating osya, yun po si Kristo, saan yung tinapay. So, pagsamba po yun po yung pagsambang direkta sa ating Panginoong Jesucristo. Yes. At pag pupunta tayo sa Adoration Chapel, at nagdadasal tayo ng the Lord's Prayer, Fatima Prayer, ayun po yung mga personal prayer, pwede po tayong dumirekta sa pagdadasal sa ating Panginoong Diyos. So, pwede palang dumiretso sa Diyos? Pwede. Wala naman sinabing bawal. Talaga itong mga heretiko na to, talaga kahit kailan na hindi pwede. Oo. The Lord's Prayer, di ba? Tapos yung Fatima Prayer, ano pa sinasabi dito? Oh my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. So pwede pala. Pwede. Itong mga kambing na to, mga protestante na to, talagang sinasabi natin na, okay, yung mga Katoliko, lagi kayong dumadaan sa parang hindi na kayo dumadaan direct prayer sa Diyos. Tama. Ngayon, minsan nagtataka tayo na parang ang tagal sagutin ng Diyos yung panalangin natin. At teka, tanungin mo muna yung sarili mo kung bakit hindi tinutugon ng Diyos yung prayer mo. Kasi baka mamaya ang pinagdadasal mo ay hindi makabubuti sa iyo. Para sa'yo. Kasi baka sinasabi mo, kasi sama-sama ako. Hindi. No? Tandaan po natin, kahit makasalanan ka, kahit ano man yung ginagawa mo,
araw-araw ginigising ka ng Diyos. Amen. Biyaya yun. Sabi nga, every gising is blessing. Okay, mga kapanalig, ang programang Apologetika po ay sumasahing papawid sa loob ng 18 taon. Grabe, sobrang tagal na. No? Tagal na. So, syempre, purihin natin ang Panginoong Diyos sapagkat sa loob po ng 18 years, no, tumagal po ang programang Apologetika. Syempre, kundi dahil sa magiting na ating si Brother Marcos Evangelista, na ngayon po ay may talk ngayon. Syempre, bigyang pasalamat natin si Tatang Larry sapagkat sa tandem ni Brother Marco at Tatang Larry na talagang nagiging matyaga sila upang magpatuloy yung ating programang Apologetika. At syempre, pasalamatan po natin ang mga tagapagtaguyod ng ating apologetic ministry. Unang-una, si Kapitana Evelyn Tan Arago, ang hepe ng Barangay Affairs Office ng Taguig City, at maraming salamat po sa inyong generosity at unselfish support. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos at ang inyong pamilya. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtulong sa aming apostolate, Sisters Purissima at Tita Arsiaga ng Roma, Italia. God bless you and more blessings to you. At happy listening, happy watching po sa aking fiancé na si Mary Jean Silungan. Love you, Mami. O, diba? Segue. O, diba? Okay. So, ngayon, tuloy po tayo sa ating pagtatalakay hinggil po sa ating si Maria bilang tagapamagitan ng lahat ng mga biyaya. Ngayon, dinidinig ng Diyos yung ating mga panalangin. Pero minsan, may mga pagkakataon na hindi dinidinig. Bakit? Sapagkat yung nilalaman ng ating puso ay marumi. No? Sabi, bakit kaya hindi pag ginagrant ni Lord yung prayer ko? Kasi baka may kulang. Ang kailangan nating gawin ay mangumpisal. No? Baka possible sa paraang iyon, i-grant ng ating Panginoong Diyos yung ating panalangin. Sapagkat itinuturo po ng banal na kasulatan na ang panalangin ng mga banal ay mabisa. No? Mababasa po ba ito sa Biblia? Opo. Santiago chapter 5 verse 16, pakibasa nga po, Kuya Ding. Kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Kitang-kita nyo na, mga kapanalig, di po ba? Dinidinig ng ating Panginoong Klaro. Diyos ang panalangin ng mga taong matuwid, mga banal. So walang duda na kapag tayo ay lumalapit sa mga santo at sa mga santa at kay Mama Mary, ang ating panalangin ay tutuparin ayon sa kalooban at pasya ng ating Panginoong Diyos. Sasabihin ng mga protestanteng kambeng, kayo mga Katoliko talaga, mapag-imbento. Wala namang nakasulat sa Santiago chapter 5 verse 15. Si Maria, wala naman dun eh. Ngayon, ang hamon sa atin, saan mababasa sa Biblia na si Maria ay banal? Yan, ito yung hamon sa atin. Sister Johanna, saan po ba makikita sa Biblia or saan mababasa sa Biblia na si Maria ay banal? Pakibasa nga ang Lucas chapter 1 verse 28. Nako, ito po ang nasusulat. And the angel being come in, said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Ayan, mga kapanalig, no? Napakalinaw, full of grace. Yeah, full of grace. Ang kalaban ng kasalanan ay grasya. Si Maria ay napupuno ng grasya. Keritomene, full of grace. So, ibig sabihin, kapag ka si Maria ay punong-puno ng grasya, meron pa bang puwang ang kasalanan sa kanya? Wala! Sapagkat si Maria nga ay punong-puno ng grasya. Hindi na makakapasok sa kanya yung kasalanan. So therefore, sa madaling salita, si Maria ay banal sapagkat siya ay full of grace, napupuno ng grasya. So dapat maging maliwanag sa inyong mga protestante na si Maria ay banal. No? The Lord is with you. Sumasa kanya ang Diyos. No? Di ba kapag may mga nagwawala, sasabihin,
itong si ganito, ganyan, nagwawala. Siguro may sa demonyo to. Di ba? May sapi. May sapi. Di ba? Kapag nakakita tayong mga nagwawala, nagmamahay sa mga nagiinuman, sabihin natin, ito, may sapi na naman to ng demonyo. Di ba? Pero si Maria, sumasa kanya yung Diyos. So, ibig sabihin, patunay lamang po na si Maria ay banal. Pinagpala sa lahat ng mga babae. Di ba? So, dun pa lang, package deal na eh. Yun yung pagiging banal ni Maria. At talaga bang nakakarating sa langit yung ating mga panalangin sa tulong at panalangin ng mga banal? Dumarating po ba ito sa langit kapag sinasabi natin, Saint Padre Pio Petralcina, pray for us. Yes, Saint pray for us. Augustine of Ipanalangin mo Quito, po pray kami. for us. Ipanalangin Nakakarating po ba kami. ito sa langit, Kuya Ding? Meron tayong justification dyan, Okay. Brother Albert. Pahayag 8:4 at ang usok ng mga insenso kasama ang mga panalangin ng mga banal ay umakyat sa harapan ng Diyos mula sa kamay ng mga anghel. Kaya naman mga kapanalig, walang duda, no, hindi na dapat pagdudahan o pag-alinlangan na talagang nakararating sa ang ating mga panalangin sa Diyos sa tulong ng panalangin ng mga banal, lalong-lalo na ni Mama Mary. At ang panalangin na ito ay talagang tunay na mabisa. Okay. Amen. So, Sister Johanna, Kuya Ding, sa dami ng mga santo sa mundo na talagang kinikilala ng ating simbahang Katolika, sino po ba yung madalas nyong hinihingan? Ako personally, since medyo nakakalimot ako minsan, ang tinatawag ko si Saint Anthony of Padua. So kapag okay. medyo marami yung iniisip, na-stress ako, ang tinatawag ko si Saint Padre Pio. Kayo, mga Ako, brothers and sisters. Ako, para sa akin, ang aking personal and favorite na saint is si Saint Benedict. Wow! Kasi po, sa kanya ko po nakikita yung spirituality ko at saka yung aking, yung parang tinatawag na parang protector siya. Di ba? Protector siya against sa mga devil, sa mga evil. So parang siya yung tinuturing ko kasi gusto ko rin yung role of Saint Benedict. Kaya siya ang aking paborito. Okay. Ako naman, since laking baklaran ako at ang bahay namin ay malapit sa Santa Rita, si Santa Opo. Rita de Casia. At alam naman natin na siya yung saint of the impossible. At maraming beses na yan na napatunayan na yung lahat ng na dinalangin ko through her, inaibigay. At si San Andres naman, dahil ako'y kamarero, he is a silent worker. Parang sa akin, sa tagumpay na kamtanit ni Simon Pedro bilang unang papa natin, para nandun lagi sa likod si Saint Andrew na kanyang kapatid. Okay, amen. So, di ba, may mga kanya-kanya tayong santo na dinidebosyon, no? At binibigyan ng paggalang. Ngayon, sasabihin ng mga pastor, ng mga born again, ng mga iglesia ni Cristo, ng mga Jehovah's Witnesses, inutusan ba tayo ng Biblia na lumapit sa mga santo para humingi ng panalangin? Ito yung pagbibintang nila sa atin eh. Ang ginagawa daw natin Tarakang ay nila. necromancy. Oo. No, yung ginagawa ng nagtatawag ng patay, no? Sinasabi nila, necromancy ang ginagawa niya eh. Kinakausap niyo yung mga santo, na kinikilala yung santo, matagal na silang patay eh. Ang tanong, mga kapanalig, nasa Biblia ba na tayo ay inutusan upang humingi ng panalangin sa mga santo? Okay, babasahin po natin. Babasahin po tayo ni Sister Johanna sa Hebreo chapter 12, verse 23. Pakibasa, kapatid. Brother, ito po ang nasusulat. Lumapit kayo sa pagtitipon ng mga itinuturing na mga panganay ng Diyos, na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. Correct. Lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong itinuring na matuwid ng Amen. Diyos at ginawa na niyang ganap. Okay, no? So, napakalinaw na talagang sinasabi dito. Kitang-kita na natin na talagang nasa Biblia mismo ang nagsabi na lumapit tayo sa Diyos at sa mga espiritu ng mga itinuring na matuwid ng Diyos. So, meaning, espiritu ng mga banal na namuhay before pa. Yes. Di po ba, mga Amen. kapanalig? At ang ginagawa natin paghingi ng panalangin sa mga santo, lalong-lalo na sa mahal na ina, ay biblical, nasa Biblia, at kailanman po ay hindi
inimbento ng simbahang Katolika. Amen. Ito yung nakakatawa sa atin, nakakatawa sa mga pastor minsan eh. Kapag ka sinasabi natin, Mama Mary, pray for us. Si pastor, nagsasalubong yung dalawang kilay. Si pastor lang kasi mangot. Sasabi nila, nako, lapit kayo ng lapit dyan kay Maria. Pero pag si pastor, nilapitan, Pastor, pray over mo naman ako. O sige, di ba? Tama. Pag kay pastor, pwedeng humingi ng panalangin. Pero pag kay Mama Mary at sa mga santo, ayaw, Bawal. galit, bawal. Bawal. Di wow, di ba? Ito yung nakakatuwa. Mga kapanalig, tandaan po natin, tayo ay lumalapit sa mahal ni Birheng Maria na ina ng Panginoong Hesukristo sapagkat naniniwala tayo na siya ay itinuturing na matuwid ng Diyos at naniniwala tayo na ang panalangin ng banal ay mabisa, no? At nasabi nila, yung si Maria, nagpapagaling yan si Maria, si Mama Mary nyo, sa kanya nanggagaling yung kinakain nyo sa kanya nanggagaling yung natatanggap nyo kasi lumalapit kayo dyan Ang tanong, si Mama Mary ba? O yung mga santo ba? Sila ba yung nagpapagaling? Di po ba? Hindi po. No? Sapagkat malinaw po ang itinuturo ng ating banal na kasulatan na tanging ang Diyos lamang po Yes, ang only. nagpapagaling. No? Tandaan po natin ito. Ang Diyos lamang po ang nagpapagaling and also God is our provider. No? Ngayon, pakibasa nga si Sir Johan ng Exodus chapter 15 verse 26. Ito pong nasusulat sa Exodus 15 verse 26. I am the Lord who heals you. So, malinaw, di ba? I am the Lord who heals you. Ako ang Diyos na nagpagaling sa iyo. Papagaling. Ngayon, and also God is our provider. Philippians chapter 4 verse 19. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Pakibasa nga po Kuya Ding ang 2 Corinthians chapter 9 verse 8. We are all mediators when we pray. Wait. Di ba? Wait lang. Okay na po. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times having all that you need will abound in every good work. So malinaw po mga kapanalig. God will provide, God will heal. No? Ang Diyos ang nagpapagaling, ang Diyos ang nagbibigay. No? Pero hindi ibig sabihin po nito ay hindi na po tayo lalapit sa ating mga santo at kay Mama Mary. Ang ginagawa ng mga santo at mga santa, sila ang nagdadasal para sa atin. Every time when we say, Saint Padre Pio, pray for Pray us. for us. Kaya kung gumaling, hindi lamang dahil kay Padre Pio, kundi ito is dahil sa ating Panginoong Diyos. Anong ginawa ni Saint Padre Pio? Ipinagdasal kanya sa Diyos Mediator, kung bakit ikaw na sa ngayon ay magaling na. Di po ba? Ngayon, ang mga santo at mga santa ay may malaking ginagawa at malaki ang itinutulong nila sa atin. Ito ay sa paraan ng paglapit natin sa kanila sa tuwing sinasabi natin na Saint Padre Pio, pray for us. Mary, Health of the Sick, pray for us. Saint Jude Tadeus, pray for us. Now, mga kapanalig, kapag tayo ay gumagaling, tumatanggap ng pagpapala, ang una dapat nating gawin ay magpasalamat una higit sa ating Panginoong Diyos sapagkat siya sa kanya nagmumula ang grasya ng kagalingan. Pangalawa, sa banal o sa mga santo na ating nilalapitan. No? Tandaan po natin ito, hindi naman po mahirap intindihin kung meron po tayong common sense, lalong-lalo na si pastor kung meron siya common sense. No? Na talagang biblical kasi lagi nilang sinasabi, unbiblical. Ave Maria! Gratia plena! Okay, mga kapanalig, sa pagpapatuloy po ng ating pagtatalakay, medyo kaboses ko na yung isang DJ sa radyo. Okay, so napakaganda po ng ating discussion. No? When we say intercession, at the same time, mediatrix. So sa mga bagong kakabukas pa lamang po ng kanilang radio or Facebook, ang amin pong tinatalakay patungkol po kay Mama Mary bilang advocate, intercessor, at mediatrix. So paano po naging advocate si Mama Mary? Sapagkat when we say advocate, ibig sabihin tagapagtanggol, no? Kapag
medyo alanganin yung ating buhay, parang gusto nating humingi ng tulong, tawagin natin si Mama Mary kasi yung ginawa niya sa kasalan sa Kana, hindi niya hinayaang mapahiya yung bagong kasal. Hindi niya Lumapit binigo. siya. Opo, no? So yung isa sa pinakamagandang ginawa ni Mama Mary. Ngayon, mga kapanalig, na kapag when we say intercession, no? At hindi lamang po ito exclusive sa ating mga banal, sa ating mga santo, kundi ito ay para din sa atin, no? Kuya Ding, ano po ba yung sinasabi dito na bilang mediators, we are all mediators di ba? Yeah. Opo. Actually, Kuya Albert, when we pray for one another, Mhm. we are all mediators. Okay. As members of the mystical body of Christ, we all share the role of Christ. And the role of Christ is to mediate, Uh-huh. di ba? So, pag ikaw ay mediator, tayo sa ating maliliit na paraan, we can be an intercessory. Mhm. We can also pray for one another. Mhm. Hindi naman kailangan pera or materials We can Mhm. actually pray. Actually, mas mabisa pa yun Opo. yung mag-intercede ka Mhm. through prayers. Mhm. So, nagagawa rin natin yung we are placing Christ's role. Mhm. Nai-spread din natin Mhm. yung tungkulin ni Jesus na ipagdasal at talagang nasa atin naman yung kapangyarihan din We have the power to Opo. pray for one another. And yung go-betweens yung tinasabi natin kanina, it's because yung ginawa ni Jesus sa atin is enough. Mhm. That's enough for us na talagang lumapit sa Kanya bilang ating tagapamagitan. Si Mhm. Maria na kanyang ina at si Jesus lalo na, Mhm. no? Di ba we also we ask this through Christ our Lord. Yun. Yun. Opo. So ngayon, mga kapanalig, when we say intercession, ano ba yung ibig sabihin nito ayon sa official teachings ng Simbahang Katolika? Catechism of the Catholic Church, paragraph 2634, intercession is a prayer of petition which leads us to pray as Jesus did. He is the one intercessor with the Father on behalf of all men, especially sinners. He is able for all time to save those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. The Holy Spirit Himself intercedes for us and intercedes for the saints according to the will of God. Ngayon, mga kapanalig, saan po ba natin mababasa sa Biblia na tayo po ay pwedeng maging tagapamagitan sa Diyos at humingi ng panalangin or intercessory prayer, no? Best example dito ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ay nanalangin sa halamanan ng Getsemani, di ba? Ang sabi niya doon, idinadalangin ko ang pakibasa na lang po si Sir Johanna. Ito po ang nasasabi sa 1:17:20-21, ang salita ng Diyos. Ang panalangin ko'y hindi lang para sa kanila na sumasalampalataya sa akin, kundi pati na rin sa mga sasampalataya pa sa akin, sa pamamagitan ng pangangaral nila. Idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya natin. So di ba napakalinaw, Yes. mga kapanalig, na ang ating Panginoong Jesucristo ay nanalangin hindi lamang po para sa kanyang mga alagad, kundi sa mga sasampalataya pa lamang. So ibig sabihin, bago pa ako panganak ni Mama Cecil ko, no? Ibig sabihin po, mga kapanalig, na talagang ipinagdadasal na ako ng ating Panginoong Jesucristo. Kasama niya ako sa prayer. Kasama si Sister Johanna. Kasama si Brother Ding. Kasama si Nanay Doring sa panalangin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, si Nanay Doring na talagang ngayon, until now, sobrang lakas pa rin, no? No maintenance. Nanay Doring, we love you, no? Ganun din kay Nanay Oring Silungan, no? Malakas pa rin yung nanay ng aking fiancé, Yes, no? Yung tatay ni Sister Johanna. Aking tatay na si Marcelino de la Cruz. Oh, di ba? We are Malakas pa rin. 71 na siya, pero Oh, diba? malakas pa rin. So, gano'n. So, kasi nga, ipinagdasal tayo ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, mga kapanalig, tandaan po natin, tayo
ay tawag ito, nagiging tagapamagitan, hindi lamang paghingi, kundi pagpapatawad. Ngayon, ito po yung mababasa po natin sa Santiago chapter 5 verse 16. Sister Joanna, pakibasa po. Christians should confess their sins to one another and pray for each other. Yes. Ayan. So sabi nga dito, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Pray for one another. Yeah. Patawarin sa ating mga kasalanan. Di ba? Isa sa pinakamagandang prayer is yung Fatima prayer. Yeah. No? Hindi, kumbaga sabi dito, Oh my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls into heaven. So di ba, napakagandang panalangin na talagang itinuro sa atin, na talagang sa apparition ng Fatima, Oh my Jesus, forgive us our sins. Kahit hindi sabihin ng mga atheists, kahit hindi sabihin ng mga protestante, kahit hindi sabihin ng mga kaaway natin, ipinagdadasal natin sila without their consent. Yeah. No? Tama. Sapagkat ito ay kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ipagdasal natin yung ating mga kaaway. Oh, and Diba? there's power in prayer. Yes, there's always power in prayer, no? Na talagang sinasabi at itinuturo din ng ating Catechism of the Catholic Church, paragraph 2636, the intercession of Christians recognize no boundaries for all men, for kings, and all who are in high positions, for persecutors, for the salvation of those who reject the gospel. So, ibig sabihin mga kapanalig, kahit kaaway mo yan, Yeah. kahit kagalit mo man yan, no? Ako nga madalas, syempre, pinagdadasal ko rin yung ating bansa, ang ating Pangulo, at yung mga namumuno sa ating bansa. Republika. So, sa ating bansang Republika ng Pilipinas. So, yun ang pinaka-importante. At may yung sikreto na talagang, sabi ko, kapag tinataas yung pare, o yung bago mag-communion, ang isa sa ipinagdadasal ko, yung mga kaaway ko. Yung mga may galit sa akin. Lalo at yung na- may mga sama ng loob Lalo sa na akin. Catholic defender ka. Yes, tsaka yung mga nababarda ko. Oo. Ito nga rin pinagdadasal ko, Sister Joanna eh. At pinagdadasal ko din kayo. Ay, salamat Ako, po. Palagi Thank po. you. Yes. Thank Ayun. you. So, ngayon, pakibasa nga si Sir Johanna na talagang very biblical yung ipagdasal yung mga kaaway, tsaka yung mga nasa posisyon, mga nasa mga matataas sa posisyon. No? Pakibasa ang unang Timoteo chapter 2 verse 1. Ito po ang nasusulat. Una sa lahat, ipinapakiusap kong ipanalangin nyo ang lahat ng tao. Ipapaabot ninyo sa Diyos ang kahilingan nyo para sa kanila ng may pasasalamat. Ipanalangin nyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik Yep. at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Ayun, so ibig sabihin mga Kabanalan. kapanalig, kapag kahit yung kurap na yan, di po ba, ipagdasal natin sila, hindi para matigok, Yeah. no? Hindi para mamatay, kundi for their conversion, matauhan at magbalik loob sa Yeah. Diyos. Yun yung pinakamagandang Kristiyano pag-uugali na dapat natin gawin. Lalo sa panahon ngayon, Brother Mhm. Albert, no? Ang dami natin dapat ipagdasal, no? Oo. Sa dinadanas ng ating bansa. Mhm. So, let's pray for Sa one ating another. political system, Yes. lalong-lalo na sa Yes, political yes, system yes. natin. Ayan. Pray for them. I will. Yes, we will, no? Mga kapanalig, tandaan po natin ito. At may bili ng ating Panginoong Kristo na ipagdasal nga po natin yung mga umuusig sa atin. For example, yung mga sa ating mga apologies, Sister Joanna and ako, tsaka kay Brother Marco, isama po natin ito sa ating panalangin, yung mga bumabati ko sa atin. Yeah. Not for their kapahamakan, but for their conversion. Yes. Pakibasa nga po kuya din ang Mateo chapter 5 verse 44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Yan. So no? parang ito yung medyo mahirap na Yes. part, eh, no? Opo. How can you love your enemy? Kasi kaaway mo, tapos papanalangin mo. Paano yun? Di ba minsan parang ang kumbaga pag nakasalubong mo yung kaaway mo, parang nakapasangot naman to di ba? Ma-high blood ka eh. Mahal ka tayo. Pero ang gusto ng Panginoong Kristo, kahit si pastor man yan, kahit inuusig yung simbahan,
pag-pray for their conversion. Yes. No, kasi lahat naman tayo may mga kanya-kanyang anik-anik na kahinaan eh. Oo. Pero let's see to it na talagang ipinagdadasal natin sila. Yung parang at the end of the day, kahit anong galit meron ka sa puso, dapat mangibabaw yung Oo. love na gusto Opo. ng ating Panginoon. Well, for example, si Sister Joanna, lagi ko pinagdadasal yan. Oo. No? Thank you. Talaga. Na matalisod. Joke lang. Okay. So, kasi di ba ang hirap naman lagi pagdadasal yung kaaway. Pero yun yung kalooban ng ating Panginoong Diyos eh. Ang tanong ito, for our reflection, pwede bang dumiretso sa Diyos sa ating panalangin kahit wala ng mamagitan? Pwede. Yes. Gaya po nung binanggit kanina. Ngayon, tandaan po natin, mga kapanalig, na ang ikalawang persona ng Diyos nang siya po ay magkatawang tao, siya ay dumaan sa proseso sa pamamagitan ng paglilihi ng isang babae, si Maria. Sa pamamagitan ni Maria, ang Verbo ay nagkatawang tao. Nagkatawang tao. No? Si Maria ay namagitan upang ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Hay nako mga Amen. panalig, maraming salamat po sa isang makabuluhang talakayan. Kulang ang oras. Kulang na ata. kulang ang oras, no? So sa mga susunod po na linggo, hopefully marami pa po tayong matalakay, no? At muli higit salamat po sa ating Panginoong Diyos sa ngalan po ni Brother Marco, si Evangelista. At ako naman po ang lingkod, Maria Johanna de la Cruz. Ako po si Brother Ding Manalang. Let's always remember, we are the pilgrims of hope. Tandaan po natin, mga kapanalig, sumayin nyo ang katotohanan. Susunod po ang Kristo, liwanag sa dilim. God.